Nicole, sandali. Mabilis siyang lumingon sa taong tumawag sa pangalan niya. Napangiti siya noong makita ang gwapo niyang boss at sumabay ito sa paglalakad niya. Hindi siya magugulat kung sasamahan siya nitong mamili ngayong araw dahil palagi naman ito iyong ginagawa. Nagiging bagger niya ito palagi. Kaunti lang ang bibilhin ko ngayon, senyorito, sabi niya noong magkapantay na sila sa paglalakad. Nagkibit balikat ito. Kahit pa isang asin lang iyan, sasamahan pa rin kita. Saan mo gustong kumain ngayon? Libre ko. Wala akong ginagawa kaya gusto kong lumabas. Nag-iisip siya ng karinderya na malayo para umayaw ito. Pumili siya ng pinakamalayo. Doon sa karinderya sa palengke, bagong bukasyon. Huwag kang maartarte. Kahit saan pa iyan, sasali ako, putol nito sa kanya, kaya mabilis niyang tinikom ang bibig. Pagkatapos nilang mamili, dumiretso sila sa karinderya. Maraming taong kumakain noong dumating sila. May ibang bumabati sa lalaki. Nahiya tuloy siya. Kilala talaga ang pamilya nila dito sa bayan ng Santo Domingo. Isa kasi sila sa pinakamayaman na tao sa bayan. Mas mayaman pa kay Mayor, pero wala sa pamilya nila ang maistatus sa politika. Karamihan ay business, doktor, o di kaya abogado. Nicole, kanina pa kita kinakausap. Nakabalik siya sa realidad noong marinig ang boses ng lalaki. Alanganin siyang ngumiti. Naka-order ka na ba? May iniisip lang ako kaya medyo lutang. Hindi pa. Wala akong alam sa mga luto nila. Ikaw na lang ang pumili para sa ating dalawa. Tumayo siya para bumili sa counter kasi nakalagay doon ang pagpipili ang pagkain. Yung dati ba ang gusto mo? Ikaw bahala. Tumango siya bago tuluyang umalis para umorder. Pinili niya ang pagkaing paborito nitong ulam at yung morcon tapos yung may sweet corn. Hindi niya nga lang alam kung anong tawag doon. Wala namang sinabi sa kanila na may history si senyorito nila ng allergy. Pagbalik niya, kumain silang dalawa. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na sila sa hacienda. Naghiwalay silang dalawa dahil may kailangan puntahan ang senyorito, at siya naman, kailangan niyang tumuloy sa trabaho. Noong pumasok si Gia sa kusina, agad siyang nilapitan nito. Hoy, kasama mo ba ulit si Sir kaya wala siya dito kanina? Mababaliw na si Madam sa paghahanap sa kanya. Kung alam mo lang at nakita mo lang. Napakunot ang noo niya. Bakit daw siya hinahanap? Hindi ko alam, pero may bisita raw si Sir sa office at pinapasundo ni Madam, pero wala nga si senyorito. Baka girlfriend niya iyon. Pero bakit ikaw iyong kasama? Agad na naputol ang kanilang usapan noong humahagos na pumasok sa kusina ang isang kasambahay na kasama nila. Abang malalate ako. Bakit ko naman malalaman? Nagulantang sila noong pumasok ang isang kasambahay habang humahagos. Yung gamot daw ni Sir. Umaatake iyong allergy niya. Grabe ang pangangati. Galit na si Madam pero mas nagalit pa kay Sir kung bakit daw ba kasi ito kumain ng bawal sa kanya. Natigilan siya. Naalala niya kung paano nito titigan ang pagkaing binili niya kanina. Akala niya ayaw nito pero posible kayang dahil may allergy ito. Pero matagal na siya rito at wala namang ganoon. Farah, si Nicole na lang maghatid ng gamot kay Sir. Total close naman sila. Aalagaan niya rin si Sir para magaan. Nabalik siya sa realidad noong marinig ang pangalan niya. Tinuro niya ang kanyang sarili para maniguradong siya nga. Sino pa bang, hindi natuloy ni Manang ang sinasabi dahil sumabat naman si Farah. Ako na lang, Manang. Close rin naman kaming dalawa. Wala naman akong ibang ginagawa tulad ni Nicole, saka mas mabilis akong gumalaw kaysa sa kanya, presenta nito habang nakangiti. Pinagtaasan siya ng kilay ni Gia. Sigurado ka ba? Hindi mo nga nakakausap si Sir, paano mo nasabing close kayo? O baka sa isip mo na close kayo kasi may gusto ka sa kanya? Naku Manang, huwag kayong papayag. Si Nicole kayang-kaya niya iyan. Inis nitong sabi sa babae. Kahit kailan talaga, ganito ang kaibigan niya. Hindi nakasagot si Farah, pero baka sa mukha nito ang inis. Pinanlakihan niya ng mata ang kaibigan para sawayin ito. Ano ka ba? Mahina niyang bulong habang nagpipigil ng tawa. Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo kung gaano kami ka-close ni Sir? O gusto mo naman palagi kaming magkasama sa harap mo? Hindi ko na kailangang patunayan iyon sa iyo dahil kasambahay ka lang naman dito.
Bulong niya sa kanyang isipan. Oh, siya. May tiwala ako sa iyo, Nicole. Alagaan mo si Sir Gavin, may inabot sa kanya ang matanda. Gamot na nakalagay sa brown na bote. Gamot iyan ni Sir sa allergy. Isang capsule, 2 times a day, umaga-gabi. Huwag mong makakalimutan dahil nahihirapan siya. Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Tinanggap niya ang binigay nitong gamot bago nagdala ng tubig at iba pa niyang kailangan bago siya tumalikod. Nakita niya ang masamang tingin ni Farah. Mahina siyang natawa kasama si Gia dahil hindi ito nagtagumpay. Bukod kasi kay Manang, siya ang kasambahay na pinakamalapit sa senyorito. Alam iyon ng lahat, kaya marami ang nainis sa kanya. Pumanhik sa ikalawang palapag. Humawalay na rin sa kanya si Gia. Nasa ikalawang palapag at nandoon matatagpuan ang kwarto ng pamilya, at sa gitnang parte ang kwarto ni Gavin. Ilang ulit siyang kumatok sa pinto, pero wala siyang natanggap na sagot. Huminga siya ng malalim noong pumasok siya. Ay nakita niyang mahimbing itong natutulog sa kama. Kaya pala walang sumasagot dahil sobrang himbing na ng tulog nito. Nilapag niya ang dala sa maliit na lamesa malapit sa kama. Hinayaan niya itong matulog. Naupo siya sa sofa. Hindi niya inaasahang nakatulog din siya. Noong magising siya, may naramdaman siya na brasong mahigpit na nakayakap sa kanya. Kumalabog ng mabilis ang puso niya. Kamay pa lang at sa pamilyar nitong amoy, alam niya na kung sino ito. Kahit naguguluhan kung bakit nasa tabi ito, pinigilan niya ang sarili. Ngunit kahit ganoon, gusto niya rin itong yakapin, kaya lang, kailangan niyang pigilan ang sarili. Senyorito! Mahina niyang tawag sa pangalan nito para gisingin. Sinubukan niyang tanggalin ang braso nitong mahigpit na yakap sa kanya, pero masumiksik ito sa kanya na parang bata. Noong mahagip niya ang dala niyang gamot, bawas na iyon. Sinubukan niya ulit na kumawala, pero bigo siya. Senyorito, baka nag-aalala na si Gia sa akin. Kailangan ko nang bumaba. Ilang beses niyang ginawa iyon bago siya nakawala sa mahigpit nitong yakap. Tulog pa ito noong paalis siya. Para siyang tinakasan ng sarili niyang dugo noong makita niya ang kaibigan na maihawak na walis. Nagulat din ito noong paglabas niya ng kwarto. Te, anong ginagawa mo dyan? Kahapon ka pa namin hinahanap pati iyong kapatid mo. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Huwag mong sabihing magkatabi kayo ni Sir na natulog. Pareho pa rin ang damit mo kahapon. Ano sa tingin mong ginagawa ko dito? Alangan naman nagbato-bato pa kami o tagutaguan, anya. Ano, suggest ko yung kabayuhan na laruin niyo sa susunod. Hinampas niya ito at tiningnan ng masama. Magpapaliwanag ako, pero tulungan mo akong makabalik sa quarters natin. Baka makita ako ni Manang. Yung mga tao dito, siguradong naghihinala sila. Sisip sana siya sa baba noong hawakan ng babae ang braso niya. Nagtataka siyang nilingon. Pero, totoo nga na sa kwarto ka ni Sir natulog. Ano ba talaga ang meron sa inyong dalawa? Hindi iyan simpleng kaibigan lang ha. Baka kinakaibigan mo siya. Mumiwi siya. Alam mo, Gia, napakarami mong tanong. Maniniwala ako kung boyfriend mo siya. Kaso, wala naman kayo. Doon, mas nasira ang itsura ng mukha niya. Ayos na sana ang sinabi nito, may karugtong pa. Tulungan mo na lang ako. Wala naman ngayon sila maam. Tulog rin si senyorito. Hindi na siya gaanong mainit. Siguradong mamaya o bukas, magaling na siya. Umisi ang babae sa kanya. Ikaw ba naman ang nag-alaga, siguradong mapapabilis talaga ang paggaling ni Sir. Hindi na ba siya mainit? Pinalamig mo na, pang-aasar pa nito. Tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa iyo. Kung anong-anong iniisip mo. Binigyan siya nito ng isang makahulugang tingin. Wala akong isip te, napailing siya, kahit kailan talaga. Tinulungan siya ni Gia na makabalik sa baba nang hindi napapansin ng iba. Noong makapag-ayos siya, bumalik na ulit siya sa trabaho. Baka kasi mapagalitan siya ng mayordoma, pero ayos lang. Noong sumapit ang hapon, hindi siya nagulat noong makita niya ang lalaking bumaba mula sa itaas. Nang magtama ang tingin nila, nakita niya itong umiti, pero agad siyang tumalikod at nagkunwaring walang nakita. Mabuti naman, magaling ka na agad Gavin. Kung minsan magkasakit ka, inaabot ng 2 linggo eh. Bago ka gumaling. Humigpit ang hawak niya sa pitsel.
Nagsasalin kasi siya ng juice sa baso. Kung bakit kasi kumain ka ng mais kahit bawal sa iyo. Tigas talaga ng ulo mo. Tumawa ang lalaki. Magaling kasi ang nurse ko kaya magaling agad ako. Nurse? Nagtatakang tanong ng mga nandoon, pati siya ay nagtaka kung sinong nurse ang sinasabi nito. May nurse ka ba? Bakit hindi namin siya nakita? Dapat imbitahan mo siya dito para makapag-thank you man lang kami. No, mahiyain kasi siya. Itatanong ko kung gusto niya, sumulyap siya sa lalaki. Hindi niya inaasahang nakatingin din pala ito sa kanya. Kapag nagkasakit ako, siya ang kukunin kong nurse, sabat ni Sir Jan. Mukha mo. Humanap ka ng sarili mong nurse. Bumalik ka na lang sa Manila at doon ka maghanap ng nurse mo. Mas binilisan niya ang pagsalin ng juice para makalayo na siya sa hapag sa buong pamilya. Tumigil na nga kayo. Hindi lang nurse ang pinag-uusapan yung dalawa, iba na iyan, sabat ni Sir Jeffrey. Pinsan ng senyorito. Right, hinihintay ka na roon ni Adriana. Huwag mong paasahin sa wala, Gavin. Kung sino man yung nurse mo, gawin niya ang trabaho niya. Hindi ikaw yung tinatrabaho niya. Umalis na siya bago pa makarinig ng kung ano. Gumagana ang pagiging tsismosa niya dahil sa mga naririnig niya. Kilala mo ba si Adriana? Pabulong niyang tanong kay Jan noong lapitan niya ito. Yung babaeng maputi pero masungit. Kilalang kilala ko iyon. Hindi ko makakalimutan noong wala ka dito, kaya di mo alam. Pinaluto niya kami ng maraming pagkain, pagkatapos hindi rin naman pala siya kakain. Tapos nagpatimpla ng kape. Grade, te. Sobrang attitude. Ang arte rin noon. Worst nightmare ko bilang isang kasambahay iyong pagsilbihan siya dahil malapit ko na siyang sampalin noon. Mas malala pa iyon sa bunso nila, sir. Sino mas maganda sa aming dalawa? Kapag Kwan ay tanong niya. Kumurap ito pero kinunutan niya ng kilay. Siyempre naman, ikaw ang mas maganda sa inyong dalawa, mahal na prinsesa. Sino mas mabait? Dagdag pa niyang tanong. Tinatanong pa ba iyan? Siyempre ikaw. Mas mabait ka doon kahit maldita ka na sa lugar naman. Hindi ka din maartarte kasi kasambahay ka lang. Mukha pa lang talaga noon mairita ka na dahil puno ng makeup. Mabait ka naman kapag tulog. Lamang na lamang pala ako, bakit naman ako magsiselos? Tanong niya sa kanyang sarili. Gayong dalawa, bakit kayo nagkukwentuhan dyan? Agad silang naghiwalay noong tingnan sila ng masama ng mayordoma. Sorry, Manang. Diyos ko, tigilan niyo akong dalawa ha. Dinadaan niyo ako sa lambing. Bumalik na kayo sa trabaho niyo bago pa kayo makita ni Madam, napalabi siya. Mabuti ka pa nga, Manang, nilalambing. Ako nga hindi. Noong sumapit ang hapon, siya ang naglinis mag-isa sa kusina dahil may pinagawa sa ibang katulong. Hindi niya inaasahan na pupunta ang lalaki. Panay ang sulyap nito sa kanya habang umiinom. Ilang ulit siyang bumuntong hininga dahil gusto niyang malaman kung sino ang nurse na sinasabi nito. Senyorito. Mahina niyang tawag para makuha ang atensyon nito. Aysan. Humigpit ang hawak niya sa pamunas. Kanina iyong sinabi mong nurse na tumulong sa iyo magkaibigan naman tayong dalawa. Baka gusto mong ikwento iyong tungkol sa kanya. Hindi mo naman siguro siya tinatago, di ba? Hindi ko rin naman ipagkakalat kung gusto mo. Mahina itong tumawa dahil sa sinabi niya. Gumapang ang hiya sa puso niya dahil mukhang napakatsismosa niyang pakinggan. Huwag na pala. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Sino ba ang kasama ko buong gabi? Saglit siyang natigilan at napaisip. Ako. Tumango ito. Sino ang nagpumilit na kumain ako at uminom ng gamot para gumaling? Ako. Bigla siyang natigilan ng pumroseso sa utak niya ang sinabi nito. Ako ba iyon? Pero hindi naman ako nurse. Namamalikmata ka lang siguro. Kaya nga. Bakit ko hahayaang hiramin ka nila Jeffrey at Gian kapag may sakit sila? Ako lang ang kaibigan mo dito. Huwag ka doon sa kanila dahil mga gago iyon. Unti-unti siyang napangiti. Pinagdadamot mo ba ako, senyorito? Panunukso niya. Hindi. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Tapos, linisin mo iyong opisina ko. Pagbalik ko dapat malinis na iyon. Baka bumisita ang mga business partners ko bukas. Samahan mo rin ako bumili ng gagamitin pagbalik ko.
Saan kayo pupunta? Bakit, sasama ka? Pwede naman, pero, kung gusto nyo, madali lang naman linisin ang opisina mo dahil wala namang dumi doon. Para hindi na rin kayo bumalik kasi malayo pa itong hasyenda. Sa huli, pumayag itong sumama siya sa pupuntahan nito. Pagkatapos niyang linisin ang opisina ng lalaki at makapagpalit, umalis na sila. Akala niya babalik ito sa kumpanya, ngunit sa fruit farm sila ni Kiefer pumunta. Aalis pala ako this week. May business meeting ako sa Makati, tumingala siya para matingnan ang mukha nito. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Pwede ka namang umalis kung kailan mo gusto. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Nakita niyang nagkibit balikat ito. Masama bang magpaalam sa kaibigan? Di ba magkaibigan naman tayong dalawa? Baka lang mamiss mo ako kaya nagpapaalam ako sa iyo. Mahina siyang natawa. Hala, senyorito. Hindi kita mamimiss, senyorito, kahit gaano ka pa katagal mawala. At hindi rin kita sasalubungin pagbalik mo dahil napakabuti kong kaibigan. Wow! Na-appreciate ko ha. May pagkasarkastikong sagot nito. You're welcome, senyorito. Nag-enjoy sila sa pagkuha ng libreng prutas. May mga dala pa siya sa pag-uwi. Pagkatapos noon, sabay silang pumunta sa palengke para bumili ng mga gagamitin sa pagluluto. Noong makabalik sila sa mansyon, agad siyang dumiretso sa maid's quarters dahil pagod na talaga siya. Kinabukasan, katulad ng inaasahan, dumating nga ang business partner ng lalaki. Busy silang mga katulong sa pag-aayos at paghahanda sa mga gagawin. Dalhin mo na itong juice sa kanila, Nicole, utos sa kanya ng mayordoma na agad niya namang sinunod. Senyorito, ito na iyong juice. Nilapag niya sa maliit na lamesa ang tinimpla niyang juice. Marami ang kaibigan ng lalaki. Mga nasa Siyam ang bisita nito. Lahat ng mga ito ay nakasuot ng simpleng damit pero bagay pa rin naman sa kani-kanilang postura. Hey, anong pangalan mo, miss? Tanong sa kanya ng lalaking may blonde na buhok. Nicole, maikling sagot niya. Ang ganda. Hindi nito natapos ang sasabihin noong biglang sumabat ang senyorito nila. Huwag mo siyang guluhin, Cole. Umuwi ka na lang. Ang damot nito ni Rodriguez. Hindi ko naman. Iuwi. Takot maagawan. Nagtawanan ang mga kasamahan nila. Nahiya tuloy siya kaya mabilis siyang umalis. Hindi naman kasi siya sanay sa mga lalaki. Hanggang sa sumapit ang gabi at hindi pa rin umaalis ang mga ito. Dahil pagkatapos ng oras ng meeting, nag-inuman sila. Dahil tapos na ang trabaho niya, tumambay siya sa likod ng bahay para magpalipas ng oras dahil hindi rin naman siya makatulog. Nagulat siya noong may umupo sa tabi niya. Senyorito, anong ginagawa mo dito? Ang ingay sa loob. Bakit nandito ka? Nagulat siya noong sumandal ito sa balikat niya. Amoy na amoy niya ang alak mula sa hininga nito. Mukhang naparami na ang inom ng senyorito niya. Nagpapahangin lang. Pumasok rin ako sa loob mamaya. Mamaya na ni. Malambing nitong sabi. Liningon niya ito ng kaunti. Matulog ka na, senyorito. Lasing ka na. Nagulat siya noong bigla itong umayos ng upo. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya nakagalaw sa kanyang pwesto noong bigla nitong ilapit ang mukha sa kanya. At nang maglapat ang labi nilang dalawa. Senyorito, sabi niya noong maghiwalay ang labi nila. Natulala na lamang siya noong bigla itong bumagsak payakap sa kanya. Kinabukasan, paggising niya, hindi niya ito mahagilap. Para siyang mababaliw dahil sa nangyari kagabi. Pagkatapos siyang halikan ng lalaki, nakatulog ito. Nico! Pinapatawag ka ni senyorita. Bilisan mo. Mataray na imporma ni Farah sa kanya at nakakunot ang noo na binalingan siya. Bakit daw, inis niya itong tiningnan? Itanong mo sa kanya. Doon ka naman magaling ang sumipsip. Nagkatinginan silang dalawa ni Gia. Hindi niya alam kung bakit siya pinapatawag ng ginang. Napakasungit pa naman ito, pero wala siyang ginawang masama para matakot. Minsan na nga lang ito umuwi, mukhang may kasalanan pa siya. Ipinatawag niyo raw po ako, senyorita, magalang niyang tanong sa ginang noong makapasok siya sa loob ng opisina nito. Kumusta? Maayos naman, ma'am. Hindi kita gusto para sa anak ko ha. Umawang ang bibig niya sa gulat. Pinanatili niya ang ngiting nakapaskil sa labi niya.
Mula bang intro, madam? Alam kong may namamagitan sa inyong dalawa ni Gavin. Hindi ko akalain na ngayon magdadalawang isip na siyang umalis dahil sa iyo. Huwag mong kalimutan ang pwesto mo sa bahay na ito. Kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa niyo, pwede ka nang umalis habang maaga pa. Madam, hindi ko alam ang sinasabi niyo ha. Magkaibigan lang kaming dalawa at wala rin akong alam na hindi siya umalis. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong palagi kayong magkasamang dalawa, kaya itigil mo na kung ano man ang nararamdaman mo. Napahawak siya ng mahigpit sa pinto paglabas niya. Napangiti siya ng mapait. Sariwang-sariwa sa kanya ang masasakit na sinabi ng ginang. Dapat itigil niya na raw ang kahibangan niya. Kahit dala niya ang bigat ng dibdib, bumalik siya sa trabaho dahil sayang naman ang araw. Mabuti na lang wala ngayon dito si Gavin dahil baka imbes iwasan niya ito ay yakapin pa niya. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Gavin habang nasa business trip. Hindi niya alam kung bakit, ngunit lumulutang ang isip niya. Gusto niyang bumalik sa Santo Domingo, pero kailangan niyang tapusin ang mga trabaho niya. Ano bang nangyayari sa iyo? Kagabi, alam mo bang si Miss Ganda iyong naghatid sa iyo? Agad siyang napalingon sa kaibigan. Kasalukuyan silang nagpapahinga sa isang private room. Si Nicole ang naghatid sa akin, gulat niyang tanong. Akala ko kayo. Anong oras ba kayo umalis? Hindi ko matandaan ang nangyari kagabi. Ngumisi si Manuel. Ayan ang epekto ng sobrang alak. Itanong mo kay Miss Ganda kung anong ginawa mo. Paano kung may ginawa akong masama? Medyo kinakabahan niyang sabi. Tumawa ang lahat. Si Rodriguez takot gumawa ng kasalanan. Babalik ka na ba? Itanong mo na kay Miss Ganda. Baka hindi ka pa makatulog mamaya, huminga siya ng malalim. Hindi ako pwedeng bumalik para iyon lang. Baka mamaya magtaka pa iyon kung bakit iyon ang tanong ko sa kanya. Magmumukha akong baliw. Baliw ka naman talaga noon. Bakit hindi mo pa matanggap, asik ni Gian? Gusto mo uminom pa tayo? May dala akong mga alak. Malakas ang tama noon. Galing pa sa ibang bansa. Ayoko na. Hindi tuloy siya makafocus sa ginagawa dahil sa nalaman. Bakit pa kasi sinabi ng kaibigan niya na si Nicole ang naghatid sa kanya? Pinoproblema tuloy niya kung naging pasaway ba siya kagabi. Ilang araw niyang binabad ang sarili sa trabaho. Madalas siyang mag-overtime para makabalik agad sa hacienda. Totoo nga ang sinabi ng kaibigan niyang baliw siya, at mas lalo pa yata siyang mababaliw kapag tumagal. Ilang araw nang tahimik si Nicole simula noong kausapin siya ni Enrique Rodriguez. Ayaw niyang sabihin ang pinag-usapan nila sa ibang tao bukod kay Gia. Ayaw niyang malaman pa ng iba. Nanlaki ang mga mata niya noong hilahin siya ni Gia patungo sa puno. Magtatanong sana siya kung bakit, pero hinawakan nito ang mukha niya paharap sa gate. Ngayong nandito na ulit si Sir Gavin, anong gagawin mo? Tandaan mo iyong sinabi ni Senyorita sa iyo. Ayaw kanya para kay Sir. Kung anumang, hinampas niya ang babae bago pa man nito matuloy ang sinasabi niya. Para mo naman akong sinampal ng katotohanan. Alam ko naman iyon. Pinapaalala ko lang para hindi mo makalimutan. Aalis na ako. Ikaw nang bahala dito. Ipagdasal mo ako ha. Sabihin mong absent ako ngayon o day off. Tumakbo siya sa likod bahay dahil may daan din doon paalis ng mansyon. Pagdating ni Gavin, si Nicole agad ang hinanap niya. Ngunit kahit nalibot niya ang buong bahay, hindi niya ito mahagilap. Good morning, Sir Gavin. Hindi niya pinansin ang mga kasambahay na bumabati sa kanya dahil naiinis siya. Hindi siya sinalubong ng babae at iyon ang nagpadagdag sa frustration na nararamdaman niya. Nasaan si Nicole? Siya ang sinabihan kong magdala ng pagkain dahil may kailangan kaming pag-usapan. Day off ngayon ni Nicole kaya wala siya dito. May kailangan ka ba? Pwede mong sabihin sa akin na lang. Parehas naman kami ni Nicole, sir, mas lalong uminit ang ulo niya dahil sa narinig. Wala itong karapatan na ikumpara ang sarili niya kay Nicole dahil malayo ang agwat nila sa isa't isa. I want Nicole. Kapag dumating siya, sabihin mong puntahan ako sa kwarto ko o sa opisina ko dito sa bahay. Kung wala siya, huwag na kayong magdala ng pagkain dito dahil kaya kong bumaba. Pero sir, bukas pa siya babalik. Kumain na kayo ngayong araw. Pagbalik ni Nicole, sasabihin ko na lang sa kanya.
hindi niyo naman siya kailangang hintayin. Bakit? Siguro dahil gusto mo si Nicole. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Sino nagsabi sa iyo niyan? Kailangan ko pa ba iyong ipaliwanag sa iyo? Sa ating dalawa, ako ang boss dito. Kalaunan ay napayo ko ito dahil sa pagkapahiya. Umalis ka na. Naiintindihan mo ba ako? Yes, sir. Pasensya na po. Napalunok ito bago takot na umalis. Napabuntong hininga siya noong maiwan siya ulit mag-isa sa kwarto. Gusto niyang makita ang babae pero wala ito. Ginawa niya ang lahat para makabalik agad, pero tinutuon nito ang sinabi. Hindi siya nito sinalubong sa pagbalik. Sumunod na araw, nagtaka siya noong hindi pumasok ang babae. Wala pa rin siyang nakikita ni anino nito. Pagbaba niya, dumiretso siya sa kusina nagbabaka sakali na makikita niya ito, ngunit isang babae rin na pamilyar sa kanya ang naroon, ang kaibigan ni Nicole. Nakita mo ba si Nicole? Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Ayos lang ba siya? Pumunta lang siya ng ibang lugar. Bigla itong nagbago. Inaasahan pa man din niyang ito ang una niyang makikita at ito ang unang magiging masaya pag-uwi niya. Pasensya na, sir. Biglang umalis si Nicole. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nagmamadali siya kaya hindi ko naitanong. May kailangan ba kayo sa kanya para masabi ko pagkababalik niya? May nangyari ba nung wala ako? Hindi niya mapigilang magtanong dahil batid niyang may rason kung bakit naging mailap ito sa kanya. Hindi ko po alam iyong buong detalye, pero napagalitan kasi siya ni Senyorita noong isang araw. Sa opisina sila nag-usap kaya hindi namin alam kung anong napag-usapan nila. Hindi rin nagsasalita si Nicole kapag tinatanong ko. Natigilan siya dahil sa narinig. Bakit nagalit si Mama? Hindi ko rin po alam. Umuwi na lang siya saglit. Hindi ko rin po alam, umuwi na lang siyang galit hinahanap niya si Nicole. Nag-aalala nga ako sa kanya. Don't get me wrong, sir. Huwag mo naman sanang pahirapan ang kaibigan ko. Kung gusto mo siya, ipakita mo at higit sa lahat sabihin mo sa kanya. Huminga ito ng malalim. Siyempre, kasambahay lang kami dito. Ayaw din naman nila sa amin, kaya kung may nararamdaman ka sa kanya, huwag mong pigilan iyan, sir, kasi hindi iyan mali. Kakausapin ko si Mama. Tumango siya noong wala na siyang ibang itatanong bago umalis sa kusina. Sigurado siyang konektado ang pag-iwas nito sa nangyari. Kinuha niya ang kanyang jacket bago lumabas ng bahay. Nagulat siya noong makita itong may kaagawan ng lalaki. Sa pag-aakalang magnanakaw iyon, mabilis siyang tumakbo palapit sa dalawa. Agad niyang sinuntok ang lalaki. Napasigaw naman dahil sa ginawa niya si Nicole. Senyorito, bakit mo siya sinuntok? Bakit po ba kayo nandito sa labas? Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito noong tulungan nito ang lalaking sinuntok niya para tumayo. Naramdamdam siya ng matinding selos. Nicole, oras ng trabaho. Bakit ka nandito sa labas? Bumaling ikaw ba yung nasaktan? Sinuntok mo nga siya eh. Kahit boss kita, hindi mo dapat ginawa iyon. Inis nitong sabi. Nagtagis ang bagang niya. Akala ko magnanakaw siya. Tinulungan na nga kita. Ngayon alam niyo na pong hindi, pinsan ko siya galing Maynila. Ngayon kung wala kayong importanteng sasabihin, aalis na kami. Gagamutin ko pa ang sugat niya, naiwan siya sa kawalan noong naglakad palayo ang dalawa. Tumawa siya sa gitna ng daan na parang baliw. Sa kabilang banda, hindi mapigilang ilang beses hampasin ni Nicole ang kanyang pinsan. Tama na, Nicole. Ang lakas talaga ng tama niyong dalawa. Bagay nga kayo. Bigla ba naman akong sapakin ng boss mo? Tapos ikaw pa itong nanghahampas. Pero salamat sa pagtatanggol sa akin, pinsan. Tumahimik ka na lang. Baka tanggalin ako noon sa trabaho dahil sa ginawa ko. Kailangan ko nang sigurong mag-apply sa ibang bahay, bumusangot siya habang naglalakad. Sumama ka na lang kasi sa akin sa Maynila. Maraming trabaho roon para sa iyo. Nag-aral ka naman plus may experience. Di maganda. For sure, maraming mag-aagawan sa iyo, Tse. Baka pasayawin mo lang ako sa barha. Manahimik ka na lang, asik niya. Sa tingin mo naman, ganoong trabaho ang irerekomenda ko. Baka hindi na ako ulit makabalik dito sa atin dahil mapapatay ako ni Uncle Roddy. Seryoso ka ba talaga?
Grabe na ang kabaliwan mo. Ayoko rin naman nun. Ang daldal mo talaga. Tumahimik ka na. Maiba tayo. Mas masakit noong sinabi ng boss mo na akala niyang magnanakaw ako ha. Nainsulto ako sa sinabi niya. Dapat pala pumorma ako. Sabi kasi bukid lang sa inyo, totoo naman pala. Huwag mo nang isipin iyon kasi totoo naman, biro niya. Napasinghap ito. Grabe kang magsalita. Pasalamat ka nandito ako sa bayan mo. Kung nasa Maynila ka, ililigaw kita roon. Tapos kapag umiiyak ka na, saka mo ako makikita. Baliw ka talaga. Kaya ka nasasapak eh. Anong akala mo sa akin? Bata. At saka marunong naman ako sa pasikot-sikot sa Maynila. Baka ikaw ang maligaw, wag mo akong hamunin. Pinapanganak ka pa lang, nalibot ko na iyan, natatawang sambit niya. Bumalik ka na kasi. Ang hirap naman dito sa probinsya. Mas maganda roon, mas madali ang buhay mo, pagpipilit nito. Tiningnan niya ito ng masama. Kahit pumunta ka pa rito para sa akin, hindi ako babalik sa Maynila. Gusto mo lang ako palaging nakikita kaya gusto mo akong bumalik. Ikaw ang mag-adjust, hindi ako. Pinagtaasan siya nito ng kilay. Ang kapal naman ng mukha mo, pinsan. Akala mo ba hindi ko alam na close kayo ng senyorito mo? Kapag nahulog ka sa kanya at umuwi ka sa Manila na nagluluksa, ako ang unang tatawa sa iyo. Darating nga ba talaga siya sa puntong mamahalin niya ito ng sobra? Kasi parang nagiging totoo na ang nararamdaman niya at hindi na ito normal na paghanga. Kinabukasan, pagbalik niya sa hasyenda, nagulat siya noong bumungad sa kanya ang senyorito noong pumasok siya sa kusina. Napatalon siya at napahawak sa kanyang dibdib. Senyorito, sabi niya sa gulat na boses. Binaba nito ang hawak niyang baso at tumingin sa kanya. Kanina pa kita hinihintay. Late ka ng ilang minuto, Nicole. Napalunok siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Po. Maaga pa po. Ako ang boss kaya ako ang magsasabi. Late ka, kanina pa po ako nandito, senyorito. May kailangan po ba kayo? Tumingin ka nga sa akin, demand nito para mas lalo siyang mag-iwas ng tingin. Bakit, senyorito? Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo na. May kailangan pa kasi akong tapusin. Maraming trabaho ngayong araw. Hindi ako pwedeng makipagkwentuhan sa iyo, sagot niya habang nasa sahig ang tingin. Kumunot ang noo nito. Walang masyadong trabaho ngayon sa bahay. Iyon naman talaga ang totoo. Kung di ka naniniwala, pwede mong itanong kay Manang. Aalis na ako. Akmang aalis nga siya, ngunit pinigilan siya nito. Anong pinag-usapan niyo ni Mama? May sinabi ba siyang masakit sa iyo, kaya ba ako iniiwasan mo ngayon? Sabihin mo sa akin. Sandali siyang nagulat dahil alam nito ang tungkol doon. Huminga siya ng malalim. Wala siyang sinabi. Para sa amin lang ang pinag-usapan namin. Kung gusto mong malaman, bakit di mo siya tanungin? Bakit nga ba kailangan mo pang malaman kung anong sinabi niya, hindi naman iyon importante. Kung hindi iyon importante sa iyo, pues sa akin. Puno ng pinalidad nitong sabi. Kayo naman palagi ang gusto niyong tama. Ano pang sense kung makikipagtalo ako sa inyo? Kapag Juan ay bumusangot ito. Masama niya itong tiningnan noong paglaruan nito ang pisngi niya. Bakit nga ba hindi siya mapaisip na may gusto ito sa kanya kung ganito siya nito ituring? Mabuti na lang nakataka siya. Pagkatapos niyang magdilig ng halaman, sunod niyang ginawa ay naghugas ng pinggan sa kusina hanggang sa matapos ang buong araw at walang pahingang trabaho. Mabuti na lang wala ang buong pamilyang Rodriguez. Wala ang senyorito na manggugulo sa araw niya. Ngunit nagkamali siya. Balak niya sanang magpahangin, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya roon ang lalaki. Akmang tataka siya, ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong buhatin na parang bagong kasal. Ilang ulit niyang hinampas ang braso nito para ibaba siya. Senyorito, ibaba niyo po ako. Pag may nakakita sa atin, mapapagalitan na naman ako ng senyorita. Hindi siya magagalit sa iyo. Tatanggalin ko kung sino man ang pag-uusapan tayong dalawa. Mag-usap tayo. Ayokong iniiwasan mo ako. Gusto kong magkaintindihan tayo. Natural kahit na sino makakita sa atin, pag-uusapan nila tayong dalawa dahil sa ginagawa niyo. Ibaba niyo na ako dahil may kailangan pa akong gawin.
At wala akong dapat linawin sa iyo. Ilang ulit niyang hinampas ang balikat nito. Senyorito, ibaba mo na. Ako, malumanay niyang pakiusap. Hindi kita ibababa hanggat hindi mo sinasabi kung bakit mo ako iniiwasan. Ilang araw mo nang ginagawa iyon. Alam mo bang ikaw lang ang inaasahan kong sasalubong sa akin pagbalik ko? Pero imbes salubungin mo ako, kabaligtaran noon ang ginawa mo. Nagtatampo ba kayo dahil doon? Hindi ako nagtatampo. Dahil alam kong mas gwapo ako sa lalaking kasama mo noong isang araw. Ewan ko sa iyo. Pinsan ko nga siya. Ibaba mo na ako. Hindi na kita iiwasan. Babalik na ako sa loob. Laking pasasalamat niya noong ibinaba siya nito. Ngunit hinawakan nito ang balikat niya para magkaharap sila. Ako ang boss mo, kaya dapat sumunod ka sa akin, sabi nito nang may bahid na pagkateritoryal na parang mawawala siya kapag hindi niya ito sinunod. Hindi nito alam na gusto niyang ito na lang. Pero kailangan din dahil may magulang ito at iyon ang pinaka-boss niya. Iyon ang nagpapasweldo sa kanya. Pero hindi ito kasama sa trabaho ko, sorry, hindi ko na kayo iiwasan. Huwag niyong ulit gagawin iyong ginawa niyo. Baka pag may nakakita pa kung ano-ano pang isipin nila at baka magalit din si Maam. Ayoko mawalan ng trabaho dahil nag-aaral pa ang kapatid ko. Scholar namin siya. Huminga siya ng malalim. Hindi lahat nabibigyan ng scholarship. May pangangailangan din siyang hindi sagot ng scholarship na binigay niyo, at isa pa, ang trabaho ay trabaho. Bakit? Gusto mo bang maging full scholar ang kapatid mo? Bakit pag sinabi ko ba gagawin mo? Tatawagan ko ang sekretary ko para doon, bakit mo siya tatawagan? Kasi nga gusto mong gawing full scholar ang kapatid mo para wala ka ng gaanong gastusin. Napatanga siya at pinakatitigan niya ang mukha nito pero walang bakas na nagbibiro doon. Kaya nga, bakit ko hahayaan hiramin ka nila Jeffrey at Gian kapag may sakit sila? Ako lang ang kaibigan mo dito, huwag ka doon sa kanila dahil mga gago iyon. Unti-unti siyang napangiti. Pinagdadmot mo ba ako, senyorito? Panunukso niya. Hindi. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Tapos linisin mo yung opisina ko, pagbalik ko dapat malinis na yun. Baka bumisita mga business partners ko bukas. Sasamahan mo rin ako bumili ng gagamitin pagbalik ko. Saan kayo pupunta? Bakit sasama ka? Pwede naman pero kung gusto nyo, madali lang naman linisin yung opisina mo dahil wala namang dumi doon para hindi na rin kayo bumalik kasi malayo pa itong hacienda. Sa huli, pumayag itong sumama siya sa pupuntahan nito. Pagkatapos niyang linisin ang opisina ng lalaki at makapagpalit, umalis na sila. Akala niya babalik ito sa kumpanya, ngunit sa fruit farm sila ni Kiefer pumunta. Aalis pala ako this week. May business meeting ako sa Makati, tumingala siya para matingnan ang mukha nito. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Pwede ka namang umalis kung kailan mo gusto. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Nakita niyang nagkibit balikat ito. Masama bang magpaalam sa kaibigan? Di ba magkaibigan naman tayong dalawa? Baka lang mamiss mo ako kaya nagpapaalam ako sa iyo. Mahina siyang natawa. Hala, senyorito. Hindi kita mamimiss senyorito kahit gaano ka pa katagal mawala. At hindi rin kita sasalubungin pagbalik mo dahil napakabuti kong kaibigan. Wow! Na-appreciate ko ha. May pagkasarkastikong sagot nito. You're welcome, senyorito, nag-enjoy sila sa pagkuha ng libreng prutas. May mga dala pa siya sa pag-uwi. Pagkatapos noon, sabay silang pumunta sa palengke para bumili ng mga gagamitin sa pagluluto. Noong makabalik sila sa mansyon, agad siyang dumiretso sa maid's quarters dahil pagod na talaga siya. Kinabukasan, katulad ng inaasahan, dumating nga ang business partner ng lalaki. Busy silang mga katulong sa pag-aayos at paghahanda sa mga gagawin. Dalhin mo na itong juice sa kanila Nicole, utos sa kanya ng mayordoma na agad niya namang sinunod. Senyorito, ito na po ang juice, nilapag niya sa maliit na lamesa ang tinimpla niyang juice. Marami ang kaibigan ng lalaki. Mga nasa Siyam ang bisita nito. Lahat ng mga ito ay nakasuot ng simpleng damit pero bagay pa rin naman sa kani-kanilang postura. Hey, anong pangalan mo miss? Tanong sa kanya ng lalaking may blonde na buhok. Nicole, maikling sagot niya. Ang ganda. Hindi nito natapos ang sasabihin noong biglang sumabat ang senyorito nila.
Huwag mo siyang guluhin, Cole, umuwi ka na lang. Ang damot nito ni Rodriguez, hindi ko naman iuwi. Takot maagawan. Nagtawanan ang mga kasamahan nila. Nahiya tuloy siya kaya mabilis siyang umalis. Hindi naman kasi siya sanay sa mga lalaki. Hanggang sa sumapit ang gabi at hindi pa rin umaalis ang mga ito. Dahil pagkatapos ng oras ng meeting, nag-inuman sila. Dahil tapos na ang trabaho niya, tumambay siya sa likod ng bahay para magpalipas ng oras dahil hindi rin naman siya makatulog. Nagulat siya noong may umupo sa tabi niya. Senyorito, anong ginagawa mo dito? Ang ingay sa loob. Bakit nandito ka? Nagulat siya noong sumandal ito sa balikat niya. Amoy na amoy niya ang alak mula sa hininga nito. Mukhang naparami na ang inom ng senyorito niya. Nagpapahangin lang. Pumasok rin ako sa loob mamaya. Mamaya na ni. Malambing nitong sabi. Liningon niya ito ng kaunti. Matulog ka na senyorito, lasing ka na, nagulat siya noong bigla itong umayos ng upo. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya nakagalaw sa kanyang pwesto noong bigla nitong ilapit ang mukha sa kanya. At nang maglapat ang labi nilang dalawa. Senyorito, sabi niya noong maghiwalay ang labi nila. Natulala na lamang siya noong bigla itong bumagsak payakap sa kanya. Kinabukasan, paggising niya, hindi niya ito mahagilap. Para siyang mababaliw dahil sa nangyari kagabi. Pagkatapos siyang halikan ng lalaki, nakatulog ito. Nicole, pinapatawag ka ni senyorita. Bilisan mo, mataray na imporma ni Farah sa kanya at nakakunot ang noo na binalingan siya. Bakit daw, inis niya itong tiningnan? Itanong mo sa kanya. Doon ka naman magaling ang sumipsip. Nagkatinginan silang dalawa ni Gia. Hindi niya alam kung bakit siya pinapatawag ng ginang. Napakasungit pa naman ito, pero wala siyang ginawang masama para matakot. Minsan na nga lang ito umuwi, mukhang may kasalanan pa siya. Ipinatawag ni raw po ako senyorita, magalang niyang tanong sa ginang noong makapasok siya sa loob ng opisina nito. Kumusta? Maayos naman maam, hindi kita gusto para sa anak ko ha, umawang ang bibig niya sa gulat. Pinanatili niya ang ngiting nakapaskil sa labi niya. Mula bang intro madam? Alam kong may namamagitan sa inyong dalawa ni Gavin, hindi ko akalain na ngayon magdadalawang isip na siyang umalis dahil sa iyo. Huwag mong kalimutan ang pwesto mo sa bahay na ito, kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa niyo. Pwede ka nang umalis habang maaga pa, madam, hindi ko alam ang sinasabi niyo ha, magkaibigan lang kaming dalawa at wala rin akong alam na hindi siya umalis. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong palagi kayong magkasamang dalawa, kaya itigil mo na kung anuman ang nararamdaman mo. Napahawak siya ng mahigpit sa pinto paglabas niya. Napangiti siya ng mapait. Sariwang-sariwa sa kanya ang masasakit na sinabi ng ginang. Dapat itigil niya na raw ang kahibangan niya. Kahit dala niya ang bigat ng dibdib, bumalik siya sa trabaho dahil sayang naman ang araw. Mabuti na lang wala ngayon dito si Gavin dahil baka imbes iwasan niya ito ay yakapin pa niya. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Gavin habang nasa business trip. Hindi niya alam kung bakit ngunit lumulutang ang isip niya. Gusto niyang bumalik sa Santo Domingo, pero kailangan niyang tapusin ang mga trabaho niya. Ano bang nangyayari sa iyo, kagabi? Alam mo bang si Miss Ganda iyon yung naghatid sa iyo? Agad siyang napalingon sa kaibigan, kasalukuyan silang nagpapahinga sa isang private room. Si Nicole ang naghatid sa akin, gulat niyang tanong. Akala ko kayo, anong oras ba kayo umalis? Hindi ko matandaan ang nangyari kagabi. Umisi si Manuel, ayan ang epekto ng sobrang alak, itanong mo kay Miss Ganda kung anong ginawa mo. Paano kung may ginawa akong masama, medyo kinakabahan niyang sabi. Tumawa ang lahat, si Rodriguez takot gumawa ng kasalanan. Babalik ka na ba? Itanong mo na kay Miss Ganda. Baka hindi ka pa makatulog mamaya, huminga siya ng malalim, hindi ako pwedeng bumalik para yun lang. Baka mamaya magtaka pa iyon kung bakit iyon ang tanong ko sa kanya. Magmumukha akong baliw. Baliw ka naman talaga noon. Bakit hindi mo pa matanggap, asik ni Gian? Gusto mo uminom pa tayo? May dala akong mga alak, malakas ang tama nun. Galing pa sa ibang bansa. Ayoko na. Hindi tuloy siya makafocus sa ginagawa dahil sa nalaman. Bakit pa kasi sinabi ng kaibigan niya na si Nicole ang naghatid sa kanya? Pinoproblema tuloy niya kung naging pasaway ba siya kagabi. Ilang araw niyang binabad ang sarili sa trabaho.
Madalas siyang mag-overtime para makabalik agad sa hacienda. Totoo nga ang sinabi ng kaibigan niyang baliw siya, at mas lalo pa yata siyang mababaliw kapag tumagal. Ilang araw nang tahimik si Nicole simula noong kausapin siya ni Enrique Rodriguez. Ayaw niyang sabihin ang pinag-usapan nila sa ibang tao, bukod kay Gia, ayaw niyang malaman pa ng iba. Nanlaki ang mga mata niya noong hilahin siya ni Gia patungo sa puno. Magtatanong sana siya kung bakit ngunit hinawakan nito ang mukha niya paharap sa gate. Ngayong nandito na ulit si Sir Gavin, anong gagawin mo? Tandaan mo yung sinabi ni Senyorita sa iyo. Ayaw kanya para kay Sir. Kung anumang ni. Hinampas niya ang babae bago pa man ito matuloy ang sinasabi niya. Para mo naman akong sinampal ng katotohanan. Alam ko naman iyon. Pinapaalala ko lang para hindi mo makalimutan. Aalis na ako, ikaw nang bahala dito, ipagdasal mo ako ha. Sabihin mong absent ako ngayon o day off. Tumakbo siya sa likod bahay dahil may daan din doon paalis ng mansyon. Pagdating ni Gavin, si Nicole agad ang hinanap niya, ngunit kahit nalibot niya ang buong bahay, hindi niya ito mahagilap.